ikaw lang ang Please say yes. Jun, sigurado ka ba? Matagal ko na napag-isipan to. Noon dati, nagdalawang isip ako. Dahil natatakot ako. Baka tamanggi ka eh. Hindi naman kita masisisi. Dahil kung sa iba, malaking kabaliwan tong ginagawa ko. Hindi para sa akin. Catherine, alam mo ang sitwasyon ko. Kapag nagpakasal tayo, hindi ko mapapangako sa'yo matagal tayong magsasama. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako dito sa mundong to. Pero ito lang ang papangako ko sa'yo. Habang nabubuhay ako, hanggang nandito ako, ikaw lang mamahalin ko. Gagawin ko lahat para mapaligaya ka lang. Wala nang ibang mas makakapagpasaya pa sa akin kundi ang magpakasal sa'yo. I love you. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa tayong bumalik sa liblib na lugar na ito. Dahil dito gusto pumunta ng anak mo. Tony, bakit hindi natin kausapin uli si Charles? May pag-asa pa naman siyang gumaling eh. Dali natin siya sa Amerika. Alam mo ba, yung mga cancer patients, kapag nagpunta doon, karamihan gumagaling. Beatrice, gustuin ko man, ayaw na ni Charles. But there must be something that we can do. Hindi mamamatay ang anak ko. Hindi mamamatay si Charles. Hindi ko makakayanan, Tony. Kahit isa-isa ko lang siyang anak. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Beatrice, nung una ko malaman na may cancer si Charles, akala ko isa lang itong masamang biro. On my way here, I kept on praying na sana mali ang sinabi sa akin ni Catherine. Pero nung makita ko si Charles, bigla ako nanghina. Baka sa kanya ang lubha ng kanyang sakit. At ang kanyang itsura. Hindi ako makapaniwala na mag-deteriorate siya ng ganyan. Beatrice, he looked like a dying person. Kung may dapat mamatay hindi si Charles. Dapat ako na lang. Ako na lang ang kunin ng Diyos. Batang-bata pa si Charles.
Marami pa siyang mararating. Napakabata pa niya para mamatay. Tita Finky, matagal pa ba kami uuwi ni Kuya Jepoy? Well, kinda. Kasi busy sa pagkatrabaho ang Kuya Jepoy mo. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman si Tita Finky, di ba? Kuya Jepoy, uuwi po ba tayo na? Hindi pa nina eh. Diyan ka muna kay Kuya Finky. May paglaruan muna sa kanya. Ay, Jepoy, ayoko na. Tinuturuan mo mali yung bata eh. Hindi ako si Kuya Finky. Ako si Tita Finky. Nasaan si Ate Clarissa? Wala na ditong Ate Clarissa mo, Ninay. Ha? Nasaan na siya? Sa ibang lugar na siya nakatira? Pero kuya, di ba nakikita pa rin kayo kasi girlfriend mo siya eh. Ninay, nagkahiwalay na kami. Hindi ko na siya girlfriend. Kaya hindi na rin niya ako boyfriend. Bakit? Hindi ka na niya mahal? Nasaan ba si Charles? Hindi pa ba tayo mag-aalmusal? Miding, ano bang niluto mo? Beatrice, ano ka ba naman? Kaya aga-aga, nag-uumpisa ka na naman. Miding, ikaw nang balang papasensya kay Beatrice. O sige nga, sabihin niyo sa akin, bakit ba tayo tinipon dito ni Charles? Pinapupunta ko kayo lahat dito. May gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Ano yun, anak? Matagal na namin napag-isipan to ni Catherine. Sasabihin ko sa inyo ngayon to, hindi para magpaalam. Kundi ipaalam sa inyo na magpapakasal na kami ni Catherine. Gusto ko, dito tayo magpapakasal. Okay lang ba sa'yo? Simpleng kasal? Yung wala masyadong bisita. Di ba sinabi ko sa'yo noon, basta't nandun ka, okay na sa akin. Kahit ano pa man ang nangyari sa akin, mabait pa rin ang Diyos. Bininig niya ang kahilingan ko. Alam mo, kung bakit dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kasi hindi ka nag-iisa. Kasama mo akong nanalangin sa kanya. Hindi ang pangarap mo matutupad pag naikasal tayo. Harap ko pa. Nasisiraan na ba ng ulo yung anak mo? Hindi siya pwedeng magpakasal sa Catherine na yan. Dahil kahit kailan, hindi siya nababagay doon. At gagawin kong lahat na magagawa ko, hindi lang matuloy ang kasalan na yan. Napaka-ambisyosa talaga ng babaeng yan eh. At hindi mo ba nahalata? Mula nang dumating siya sa buhay ng anak ko, puro kamalasan lang ang binigay niya. Beatrice, alam kong mahal na mahal mo si Charles. Of course! And I know that you'll give everything, anything for him. But our son is dying. No! He's not dying! He is. Tanggapin na natin ang katotohanan.
Mamamatay na si Charles. At sana pagbigyan natin siya. Sana'y maging maligaya siya sa mga huling sandali ng buhay niya. Huwag mo na ipagkait sa kanya ito. At sana yung huling kahilingan niya na magpakasal kay Catherine, huwag mo na sanang ipagdamot sa kanya. Beatrice, tuloy ang kasal. Whether you like it or not. Kakausapin na po ni Charles at ni Sir Tony yung pare. Gusto ko kasi ni Charles nandito kami ikasal kaysa sa simbahan eh. Tsaka mamaya na luluwas po ako ng Maynila. Naghahanap ako ng damit na pangkasal. Ay, nabago ba sa kalooban ninyo ang gagawin namin ni Charles ang pagpapakasal? Hindi, anak. Kaya lang iniisip ko, ito ba talaga ang gusto mo? Alam ko nagmamahalan kayo ni Charles. Kaya lang, malaking hakbang ang pagpapakasal. Dapat pinag-iisipan ito ng matagal. Alam ko naman yun eh. Kaso wala na kaming oras eh. Baka pag pinag-isipan ko pa ito ng matagal, hindi na ako mahintay ni Charles. Hindi rin ako sigurado kung tama o mali itong desisyon na gagawin ko. Pero ang alam ko na eh, ito ang gusto ko. Kung ganon, tama ang desisyon mo. Catherine? Catherine! Buti naman naisipan mo kong dalawin. Miss na miss na kita. Ang ganda-ganda mo naman ngayon. Mas maganda ka pa rin. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw? Naku, okay na okay ako. Grabe, miss kita to the max. I think meron sana akong pabor na hihilingin sa'yo kung okay lang. Oo naman, ano yun? Eh, naghahanap kasi ako ng wedding gown eh. Wedding gown? Sino ikakasal? Ako. Bro, naunahan mo pa ako. Oo naman, akong bahala sa wedding gown mo. Basta ako maid of honor. Siyempre, dapat Ay, nandun teka, ka. wait. Mas feel ko maging flower girl. Alam mo, nakakamiss ka talaga. Ikaw rin, sobrang miss na miss kita. Si Clarissa, kamusta? Oo. Pangako ko sa'yo na tatagal pa itong samahan natin. Hindi mo kita iiwan ng basta-basta lang, no? Pero sabi nila, lahat daw may simula at may katapusan. Hindi itong pagmamahal ko sa'yo. Wala katapusan to. Okay na ba yung lahat? Si Charles ba? Nakita niyo na po? Oo, ready na siya. Kausap niya si Joseph na huli pa siyang makita. Alam mo, pare, hindi pa rin naman makapaniwala. Ikakasal na ako. Lahat kay Catherine. Sa babaeng pinamamahal ko. Congrats, pare. Alam mo, maswerte ka talaga, Catherine. Bukod na sa maganda na, mabait pa, siguradong mahal ka.
si Charles, Pinky. Alam mo, nung una kaming magkakilala, minahal ko na siya agad nun. Kaya lang, nilihim ko yun dahil alam kong hindi kami pantay ng antas sa buhay at hindi kami bagay. Mayaman siya. Tapos katulong lang niya ako. Pero kahit ganun, ako pa rin yung pinili niyang mahalin. Catherine, hindi ka niya pinili. Talagang ikaw lang ang tinubok ng puso niya. Kaya bagay talaga kayo sa isa't isa. Si Catherine ang nilaan ng Diyos para sa akin. Kahit sandali na lang magiging buhay ko dito sa mundong to, masaya na rin ako. Dahil nakilala at nakasama ko si Catherine. Pero sana, habaan pa ng Diyos ang pagsasama namin, no? Ang eye makeup mo. Ako, magagalit ako pag nabura yan, ha? Ang eye makeup mo. Dali. Ikaw mag-alala, Pinky, hindi ako iiyak. Buong araw, wala lang akong gagawin kundi ngumiti ng ngumiti. Dahil ito ang pinakamaligayang araw sa buhay ko. O, di ba? Ang saya! Oh, Joseph, nandito ka na pala. Kararating-rating ko lang din po dito. Eh, yung pare, dumating na ba? Chinek ko na po dito. Ayos naman lahat? Ayos na po. Good, kasi I want everything perfect for my son. Thanks, Dad. Ma'am, alam ko po nahihirapan kayong tanggapin lahat ng to. Alam ko po, hindi kayo sang-ayon sa kasalang ito. Pero nandito kayo ngayon. Para suportahan ako. Maraming salamat, Mami. At gusto ko lang paalam sa inyo na hindi ko man may padama sa inyo lately. Pero mahal na mahal ko po kayo. I love you, son. Teka. Tama na muna yung family drama natin. Baka nainip na yung pare dun. Tayo na. Pare, ano ba si Catherine? Chance, huwag ka mainip, palabas na yun. Ay, ayan na siya! Tayo ay natitipon sa hapong ito upang saksihan ang pag-isang dibdib ni Charles Madrigal at Catherine Morales. Ikaw, Catherine Morales, tinatanggap mo ba si Charles Madrigal bilang asawa, mamahalin at paglilingkuran, magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Padre. Tinatanggap ko po si Charles bilang asawa. Sa hirap o ginhawa, kamatayan, hanggang sa kabilang buhay. Ikaw, Charles Madrigal, tinatanggap mo ba si Catherine Morales bilang asawa, mamahalin, magsasama sa hirap at ginhawa sa habang buhay? Charles? Charles? Oh.
Charles!